lamang ako dumudulog. Sin and repentance. So napakahalaga ito sa atin bilang isang Kristiyano, no? Sin and repentance. Kaninang umaga na pag-usapan niyo pa yung first topic ay purpose of man. So napag-alaman natin doon na tayo ay dapat maging kaisa kay may tao ba? Maging kaisa kay Kristo. Tapos in-explain kanina ni sister yung salitang Kristiyano, no? Kapag ikaw ay Kristiyano, ikaw ay tagasunod kay Kristo. Ikaw ay tao na kaisa kay Kristo. Okay? So ngayon naman, ito yung pag-uusapan natin. So habang pinag-uusapan natin ito, gusto ko lahat na nakatingin dito sa akin ay nakangiti. Kasi ang ngiti ay para yan sa katabi mo. Na? Yung ngiti, para yan sa ibang tao. Hindi yan sa'yo. Subukan mong maglakad sa kalsadang nakangiti, ikaw lang mag-isa. Ano sasabihin ng tao sa'yo? Di ba? So kaya yung mga ngiti mo ay para yan sa katabi mo. Ngitian mo ang katabi mo. Sabi ng isa, nge. So yung ngiti ay para sa katabi mo at para sa ibang tao. Ang hindi ngingiti, tatawagin ko, siya ang magsasalita dito ngayon. Okay po ba? Okay po? So habang nagsasalita ako, alam ko, ngayon alas 10 pa lang eh. No? 10 o'clock pa lang, di ba? Oh, 10 o'clock pa lang. Huwag niyong tingnan dyan. No, 10 o'clock pa lang. Okay? So, habang nagsasalita ako, alam ko yung iba sa inyo medyo pagod na, no? Kaya habang nagsasalita ako, yung iba sa inyo sumasang-ayo na. No? Sabi niyo. At habang palalim ng palalim yung ating usapan, yung iba sa inyo, palalim na rin ng palalim yung upuan. Mga ganun. No? Kaya careful tayo, ha? No, careful tayo kasi yung pag-uusapan natin intense na ito, no? Kasalanan at pagsisisi. Ito very intense na ito. Etong babanggitin natin ngayon, ayaw ng ayaw ito ng ating kaaway. Kilala nyo ba yung ating kaaway? Hindi nyo kilala? Sa 1 Peter 5:8 nakalagay doon, your opponent, the devil, is roaring like a roaring lion looking for someone to devour. Yung inyong kaaway ay ang diablo na umaatungal, naghahanap kung sino ang kanyang sasakmalin. Sino yung kaaway? Sino yung kaaway? O, ba't kayo nakatingin ng ganyan sa akin? Walang personalan. No? Trabaho lang ito. No? Yung kaaway natin, diablo, ayaw niya na kayo ay makinig, no, sa salita ng Diyos. Because the moment you hear the word of God, you become closer and closer to God. No? Pag kayo ay nakarinig sa salita ng Diyos, kayo ay napapalapit sa Kanya. Kay God ay ayaw ng diablo yon. Kaya sasabihin ng diablo, eto na, mag-uumpisa na. Mag-CR ka na. O, ito na, kausapin mo na yung tabi mo. Kausapin mo na. Ayun, kausapin mo. Sige, wala na. Oh, sabi niyan sa Ephesians, huwag mong bigyan ng pagkakataon ang diablo. So, huwag mong bibigyan ngayon ng pagkakataon ng diablo. Kahit na, no, CR ka na. Ayaw kong bigyan ng pagkakataon ang diablo. No? Ayan. No? So, be watchful, ha, and alert. So, yun ang mga galaw ng ating kaaway, okay? So, ngayon, sin and repentance. Ano nga ba ang sin? Ano ang sin? Kasalanan. Ano ang kasalanan? Sin. Ano ang sin? Oh, hanggang umaga tayo dito. Yan na nga, nakasulat nga. Ayan. Any thought, word, action, or omission by which a person rejects Christ or reject God in Him and substitute Christ with something else. No? Maaari pala ang kasalanan para ay nagagawa natin sa pamamagitan ng ating isip.
sa pamamagitan ng ating mga salita. Ang kasalanan pala ay nagagawa natin sa pamamagitan ng ating gawa at sa mga bagay na dapat natin gawin pero hindi natin ginawa. So pag yun ang ginawa natin, ibig sabihin nun, inalis natin si God. Okay? Inalis natin si God at pinalitan natin ng kasalanan. For example, nagnakaw tayo ng aso. Pinagpalit natin si God sa isang aso. No? Tingnan mo. O, baliktarin nyo. Di ba? O, God. Nilalis mo si God. O, baliktarin mo. Dog. So, you substitute God with the dog sa ninakaw mo. Okay? So, nagkukumit tayo ng kasalanan. Okay? Sa isip. Eto, maraming mga bagay na kung saan nakagawa tayo ng kasalanan sa pamamagitan ng ating isip. No? Lalo na mga lalaki. Walang lalaki dito ha. Chichismis ko lang. Walang lalaki. Oh. Ito yung tinatawag nating mga impure thoughts. No? Lalo na pag ang mga lalaki nakakita ng mga babae nakasuot ng spaghetti, bihon, miswa, mga ganyan. No? Nakikita nilang gano'n, no? Wow, ganda! Tapos naglalaro na yan sa isip, no? Naglalaro na sa isip. So, yun ang mga impure thoughts. Lalo na pag nakasakay sa jeep, no? Nakaganyan, no? Tapos yung babae nakasuot ng pencil, lapis, no? Mga ballpen, mga ganyan. Ang iksi-iksi, no? Pag upo na ganyan lang yung babae. Bakit ka pa nagsuot ng ganyan kung gaganyan-ganyan din mo na lang? No? Tapos sabi ng lalaki ngayon, no? Ay, galing ako sa Children of Light, naka-seminar ako. Hindi ako titingin yan, Lord. Pikpikit na lang ako, Lord. Ay, katagalan, ayaw na niya, hindi niya talaga hindi na mapigilan. Lord, ikaw naman pikit, Lord, ako naman tingin. No? Naglalaro sa isip. Okay, naglalaro sa isip. Maraming mga bagay, okay? Ayan, sa mga salita. Common ngayon sa mga kabataan, no? Yung mga salitang PI. Amen? Pwede ko bang banggitin? So, poo! Sa tuwing, alam nyo ba, payag ba kayong i-PI ng inyong kasamahan? Kasi yung I, ano ba yung I? Ina. Okay? Yung P, ang meaning noon ay prostitute. Kung sa Portuguese yan, sinasabi sa Portuguese, filho de puta. At least social. No? Portuguese. Nung hindi pa po ako lumabas ng seminaryo, ako po ay isang missionary. Na-assign po ako sa Brazil. Estamos falando a língua portuguesa que vocês não entendem nada. Plus points. So, ibig sabihin, yung filyo ay anak. Sa atin naman, direkta talaga sa ina. No? Yung puta ay ibig sabihin, prostitute. Payag ka ba na sabihan yung ina mo prostitute? Hindi, di ba? So, degrading ang dating. No? Tapos, ikaw, pag sinabi ng katabi, nakikisabay ka. So, sa pananalita, lalong-lalo na pag ikaw ay nahihirapan sa subject mo, lalong-lalo na math. No. Sa math, sinasabi na lagi sa math, find X. Nung high school ako, find X. Ngayon, find X pa rin. No? Tapos, pagbalik na naman isa, pagbuklat mo, X is equal to X plus 1. Wala naman. How can X be equal to X plus 1 since X is X and X plus 1 is X plus 1? Nalito ka ngayon. So, maraming mga bagay na kung saan nakapagsalita ka ng hindi maganda. No? Alam nyo ba? Every time na tayo ay nagsasalita ng pagmumura, we give praise to the devil. Ba't kayo nakatingin ganyan sa akin? Nagbibigay tayo papuri sa demonyo.
Kaya nga yung simbahan, nabuo yung dasal na divine praises. Blessed be God, blessed be His holy name, blessed be Jesus Christ, true God and true man. No? Binuo yun in reparation for the blasphemies. No? Binuo yun para mapalitan yung mga pagmumura na yan, no? Mga salita na yan. Sa mga gawa, merong mga bagay na kung saan nag-uusap lang kayo, no? Sinasaktan mo yung katabi mo, no? Mga ano, may pasimpleng bato. Di ba? Sinasabi nga sa salita ng Diyos, whatever you do to the least of your brethren, you do it unto me. Kung ano man ang iyong ginawa sa iyong katabi o sa iyong kapatid, ay siya ring ginawa mo sa akin. Kapag ininsulto mo ang iyong katabi o kapatid, no, mga kasamahan, ininsulto mo rin si God. Amen? May ilang klase tayo na kasalanan. How many kinds? Ha? Tama kaya yan? Baka 3. Sige nga. Mortal and venial sin. Ang mortal sin ay galing sa salitang mortus or mortar mortalis na ibig sabihin ay deadly sin. Okay? Ang venial sin ay galing naman sa salitang vinea na ibig sabihin pardonable, napapatawad. Ay, Brother Gary, paano po malalaman na kami ay nagkasala ng mortal sin? 3 lang requirement. Una, full knowledge. Ikalawa, full consent. Ikatatlo, grave matter. Ang basis ng grave matter is the 10 commandments. Example, ikailang utos ang pagsimba? Nag-iisip ko. Nandito ba sagot? Pangalawa? Lower pa. Alang-alang. Ang sunod sa dalawa, pangatlo. No? Okay? So, you honor the Sabbath day. 3. Alam mo na ang hindi pagsimba ay kasalanan. Full knowledge. Full consent. Ginawa mo pa. Hindi ka talaga nagsimba kasi dumating si friend. No? Saan tayo, friend? Ay, magmuling tayo, friend. Magsisimba ako. Mamaya na yan. Oh, okay? Nagmuling na talaga sila hanggang hindi na nakasimba. Eh, ang utos ay kailangan magsimba tayo dahil utos yun ng Diyos. Ikatatlo, grave matter. So, present ang 3. So, you commit mortal sin. No? Deadly sin. Okay? Alin man dyan sa 3 ay hindi present, venial sin yan. Pardonable. Pag nasa misa ka, pwede kang humingi ng tawad. Lord, patawad po na hindi ako nakapagdasal kanina, ganyan. Patawad, Lord, hindi ko natupad yung kanina pinapagawa, no? Ganyan. Mga imperfections, napapatawad yon. Mortal sin, sabi ni Saint Therese of the Child Jesus, one mortal sin is enough for us to go to hell. One mortal sin. Ilan ang mortal sin meron tayo? Marami. Okay? Sige nga. Meron ba talagang deadly sin? Tingnan natin. Sa 1 John 5:16-17. If anyone sees his brother sinning, if the sin is not deadly, ibig sabihin, venial, no? He should pray to God and He will give him life. This is only for those who sin is not deadly. No, it's not deadly. There is such thing as deadly sin. Yun ang tinatawag nating mortal sin, about which I do not say that you should pray. All wrongdoing is sin, but not all sin is deadly. Lahat ng mga maling kasalanan natin, lahat ng mga ginagawa nating mali, kasalanan, pero hindi lahat ng kasalanan ay deadly. Hindi lahat mortal sin. Okay? Naintindihan po ba? Okay. So, yun ang mga kasalanan. Mortal sin. Maraming mga mortal sin. Eto ngayon, ang ini-inject sa mundo, wala tayong Malaysia, ha? Indonesia lang tayo. Singapore, Pilipinas, walang Malaysia. Okay? Ang ini-inject ngayon, no, ng ating kaaway, common ito. Sex and drugs.
Yan ang pinaka-common na ini-inject ngayon ng ating kaaway. Sex and drugs. Ako po ay teacher ng values sa Masville National High School, Sukat. Ang last topic namin sa module namin ay pakikipagtalik bago kasal. Bago nag-umpisa ang aming talakayan regarding pagtatalik, pinasulat ko sila kung ano ang nalalaman nila tungkol sa sex. Ayan. Tuwang-tuwa sila. Go to the board. Okay. Isulat nyo lahat ng gusto nyong sabihin. Ano ang sex, ha? Nalagay, happy lang. Heaven. Masarap. Ganyan. Grade 10 students yan. No, grade 10 students yan. Okay. Good. Sabi ko, maganda. Itong mga sinulat ninyo, napag-alaman ko, malawak talaga ang inyong kaalaman tungkol sa sex. Pero, masasabi ko pa rin na immature pa rin kayo. No? Bakit, sir? Immature pa rin. Dalawang advisory ko. Hindi yan chismis, ha? Kaya nga, hindi ko na siya inalis ko na siya sa regular, nilipat ko siya sa open high school. No? Here comes a bride, 6 months inside, 3 months to go to deliver a child. Ayan na. Sabi ko, immature pa rin. Lalo silang natuwa nung sinabi ko, sex is good. Yoy, palakpakan! No? Kayo, maniniwala kayo? Sex is good. Maniniwala kayo? Yung iba, gustong tumawa. Sabi ko, sex is good because it is a gift from the Lord. Sex is good because it is holy. It is a gift from the Lord for those who receive the sacrament of matrimony. Sabi ng mga estudyante. Good kasi ito'y regalo ng Diyos sa mga nakatanggap lang ng mga sakramento ng kasal. Ito ay regalo ng Diyos. No? Regalo ng Diyos. Kasi pag ikaw nagsasagawa niyan, no? Ikaw nagsasagawa niyan, pagdating sa langit, abot-abot ang iyong demanda. Ang maghahain ng demanda ay si San Pedro. Didemanda ka ng illegal use of firearms. Gamit ka ng iyong armas. No? Dadagdagan pa yan, driving without license. Drive ka ng drive, walang lisensya. No? Yan yung mga demanda na yan. No? Patong-patong yan, dagdag pa, overspeeding, ang bilis-bilis mo. Sabi ko nga sa mga estudyante, ano ngayon? Ang mga babae, tuwang-tuwa, kayong mga babae, didemanda rin kayo, ano yon? Illegal gambling, sugal ka lang ng sugal. Yan po, di ba? Yan ang mga buhay na kung saan nakakapagpalayo sa atin, no? Nakakapagpapalayo sa atin sa Diyos. Hello? Di ba? So, yung mga kasalanan na yan, mapapalayo tayo sa Diyos. Okay? So, bakit hindi pa pwede sabi ko sa kanila, kayong mga grade 10, kahit na hindi grade 10, yung mga hindi pa kasal, no? Bakit hindi pa pwede? Kasi binubuo nyo pa yung inyong sarili sa pagiging responsable. Kaya hindi pa kayo pwedeng ikasal o magtalik, no? Kasi binubuo nyo pa yung sarili nyo sa pagiging responsable. Ni assignment nga hindi mo magawa. Ni project nga hindi mo magawa. Yung thesis mo, ilang taon na yan, hindi pa matapos-tapos. No? Totoo, hindi. Naghahanap ka pa ng tulong. Okay? So, yung pagiging responsable mo, binubuo pa sa ngayon. Okay? So, yan ang usapan tungkol sa
sex, no? Of course, marami, sa classroom, marami pa kami mga activities tungkol dyan, no? Yung isa kong estudyante na hindi ko pa nilipat, yuko siya ng yuko. Of course, hindi ko siya tinanong kasi sa loob ng classroom, maliban sa dalawa, meron pa akong isa, no? 2 months. Hindi pa halata. After ng aming, 15 years old lang yan sila, ha? So, after ng aming klase, pinatawag ko siya sa guidance. Kasi after ko magturo, nasa guidance din ako, guidance teacher, no? Tinawag ko siya. Sabi ko, ano ang assessment mo sa ating lesson? Sabi niya, sir, naiinis ako, nahihiya ako sa sarili ko, no? Okay? Kasi, ano naman ipapakain niya sa anak niya, no? Siya, masisira ang kanyang pag-aaral, yung lalaki okay lang, no? Siya, lalaki yung tiyan, yung so on and so forth, siya yung mag-aalaga. Ayun, so maraming napag-usapan. Hinayaan ko na lang siya and then nagbigay ako ng payo sa kanya, nagdasal kami, no? Mga ganyan. Drugs. Eto. Ang drugs ba masama o mabuti? Nurse pala kayo, ano? Ha? PT? Ano yan? Patay tao? Ano ba yan? Physical therapy. Physical therapy, ayan. Okay. So, depende. Pag sinabi mo ang drugs ay mabuti, check. Pag sinabi mo ang drugs ay masama, check. No? O, pag masakit ang ulo mo, bibili ka ng gamot. Di ba? Ano yon? O, drugs. Saan mo ba nabibili? Mercury drugs. Sa drugstore. Di ba? Okay. So, kaya may tinatawag tayong drug abuse. Okay? Drug abuse. So, yun ang ini-inject ngayon. Kahit grade 7, marami kaming nahuhuli na merong drugs. Isa pa nga, recently lang, hinatid ko sa bahay. Kasi habang nagpo-program doon sa school, yung silang dalawang grade 7, nagmamariwana. Hay na hay, no? Mariwana. Nahuli, no? Nahuli. So, kinausap namin. So, yung bata, kinausap ko rin, hinatid ko sa bahay. Wala yung nanay, no? Wala yung nanay, wala yung tatay. So, habang nandun kami, kinausap ko, pinapre-over ko pa rin, no? Pre-over. So, gusto mo bang magdasal tayo? Ganyan-ganyan, ano? Yan. Gusto mo bang tanggapin si Jesus sa buhay mo? Ganyan. So, opo, sir, ganyan. Okay. So, habang kami, nag-pre-over, sabi ko, ba't nawala? Umalis, pumunta doon sa kanilang orukan, yung box, kinuha yung paraphernalia, yung mga foil, yan, mga marijuana, may lighter, ayan. Kasi, ganda-ganda ng dasal ko. So, wala, no? Magic, kinuha pala niya yung sachet, no? Ng marijuana, tsaka yung, may foil pa yun may Ako ngayon ang kinabahan. Kasi lalabas ako ng bahay. Tapos mabiyahe ako. Kumilik ngayon, no? Baka mamaya magka-checkpoint dyan. Oy, may sir, meron kang no? Ayan. So, kinabahan ako doon. So, ayun, inano ko yung bata. Okay? Ayan. So, yan ang mga bagay na kung saan iwasan natin dahil ito ay nakakapagpapahiwalay natin sa Diyos. Okay? So, ano bang epekto ng kasalanan? Okay? What are the effects? Una, separation from Christ or from God. So pag tayo ay nakagawa ng kasalanan, tayo ay magiging hiwalay kay God. Gusto nyo ba yon? Mamuhay kayo na walang Diyos? Gusto nyo ba yon? Gusto nyo ba yon? Hoy, alas 10 pa lang. No? Baka tingin nyo sa akin, adobo. No? Okay. So, number 2. Okay, number 2. Anong effect? Loss of divine life. So pag tayo ay nakagawa ng kasalanan, mawawala sa atin yung buhay na banal. Yung buhay na banal na yan ay matatagpuan lamang natin kay Kristo Jesus. Di ba? Kaya nga, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not die but have eternal life. Ngayon, kung alisin natin si Kristo sa ating buhay, kaya nga in-explain kanina yung Christian, di ba? You spelled out Christian.
H-R-I-S-T. Yan. Okay. Alisin mo ang Christ. Ano matitira? Iyan. Iyan. Si Iyan ang matitira mamaya. Oh. Oh. I-A-N. Ibig sabihin noon, I am nothing. Okay? So, kung alisin mo si Kristo sa buhay mo, I am nothing. Iyan na naman. No? Okay? So, mawawala sa iyo ang buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi sa Romans 6:23, the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, eternal death. So, magkakaroon tayo ng eternal death. And, sabi doon, sa salita ng Diyos, may isang tao, no? Lord, gusto kong sumunod sa iyo. Sabi ni Lord, okay, come, follow me. Sunod ka sa akin. Pero Lord, wait, I have to bury my father. No? Sabi ni Jesus, let the dead bury their own dead. Hayaan mo ang patay na maglibing ng kanilang patay. May nakita na ba kayong patay na naglilibing ng kanilang patay? No? Wala, di ba? There are two kinds of death. Spiritual death at physical death. Pag sinabi nating physical death, your body is separated from your soul, or your soul separated from your body. Physically dead yon. Okay? Pag sinabi nating spiritual death, na your soul is separated from God. Ibig sabihin noon, buhay ka, pero hiwalay ka sa Diyos. Kaya maituturing ka rin na bangkay. Patay ka. Nakangiti ka, pero patay ka. Tatanungin mo yung tabi mo, patay ka. Okay? So mawawala sa atin, okay? Spiritual death. So, dalawang klase na kamatayan. Payag ba kayo na malayo kayo sa Diyos? Payag ba kayo na mahiwalay kayo sa Diyos? Yes or no? No. So, kailangan in union with Christ pa rin tayo. Okay? Number 3, the person becomes the agent of the devil. Kung ikaw ngayon ay, sa tingin mo, punong-puno ka na ng kasalanan, no? Hindi ka nakapunta sa pari, magkumpisal man lamang, no? You become the agent of the devil. No? 1 John 3:8, sinabi doon, the man who sin belongs to the devil. Okay? So, kasi, kayo nagsasama. Kasi si Jesus at saka yung kasalanan ay hindi pwedeng magsama. No? Si Jesus at ang kasalanan, hindi pwedeng magsama. Okay. Ngayon, gusto nyo bang maibalik kayo kay Christ? Yes or no? Willing ba kayo na i-give up yung kasalanan na meron kayo ngayon? Yes or no? Yes. Okay. Merong paraan. Ano yung paraan? Ito ngayon ang tinatawag nating repentance. Ang repentance, ito ay pagbabalik loob. Ito yung pagsisisi. Okay? So, alamin natin ano yung meaning. It is the antidote for sin. Okay? Ito yung kabaliktaran. It is the sinner's decision to reject sin and re-accept Jesus into his life again. Okay? So, ibig sabihin yan, aalisin mo ngayon ang kasalanan na namumuhay dyan sa iyong sarili o sa puso mo at ibabalik mo ngayon si Jesus dyan sa puso mo. Okay? So, yan ang ibig sabihin. So, ibabalik mo ngayon. Ang tanong ko lang sa inyo, willing ba kayo na alisin yung kasalanan na meron kayo ngayon? Kasama na dyan yung mga galit, puot na inyong nararamdaman sa inyong puso. Alam nyo, pag ikaw ay punong-puno ng galit at puot sa inyong puso, ang lumalabas sa iyong bibig ay puro kasamaan din. Bakit? Sabi sa salita ng Diyos, from the abundance of your heart, the mouth speak.
Kung ang puso mo ay punong-puno ng pagmamahal, yung lalabas sa iyong bibig ay punong-puno rin ng pagmamahal. Nag-i-encourage ka sa iyong katabi, nag-i-encourage ka sa iyong mga kasamahan. Pero pag ang puso mo ay punong-puno ng galit, ang lumalabas sa bibig mo ngayon ay puro mura, puro pang-iinsulto, puro pang-aasar. Again, are you willing to reject sin and re-accept Christ in you? Yes or no? Yes. Okay? So, kailangan, ang gagawin mo, you have to make reparation. Kapag may ginawa kang kasalanan, meron niyang damage. So, kailangan papalitan mo. Okay? Ayan. So, gagawin natin ngayon. Ito yung repentance. Ano yung process? Kailangan, i-acknowledge mo ang iyong kasalanan. No? Ito, Lord, ginawa ko itong kasalanan na ito. No? Acknowledge mo yan. And then, you say sorry for all the sins that you have committed. Willing ba kayo? Wala akong narinig. Willing po ba kayo? Okay. So, say sorry, and then, after ng seminar na ito, kailangan mo ring mag-kumpisal. Okay, normal lang yon, no? Kayo, kung mga Katoliko kayo, you have to go to the priest. Brother, yung mga pare, may kasalanan yan eh. Mga makasalanan din yan eh. Makasalanan ba mga pare? Yes or no? Mahina yung sagot. Walang pare dito, huwag kayong makatakot. No? Yes or no? Yes. Pero they have the authority to forgive sins. Parang yung walis. Ang walis malinis, hindi. Ang walis malinis, hindi. Nakakalinis. Ganun ang pare. Marumi sila, pero nakakalinis. Okay? Kaya, we have to go to confession. Ngayon, uulitin ko na naman. Are you willing to reject sin and re-accept Christ in you? Yes or no? Yes. Amen. Palakpakan natin sa Lord.